Isang dalagang itago natin sa pangalang Rose Ann, ang masayang nagtapos ng senior high school sa Tabaco National High School. Handa na sana ito sa kanyang pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang estudyante sa kanyang pagpasok sa kolehiyo. Maraming pangarap ang dalaga, isa na nga rito ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Subalit ang lahat ng ito ay hindi na niya maisa sa katuparan. Kasi nito lamang June 23, 2025, matapos ang ilang araw na paghahanap ay natagpuan ng dalaga na wala ng buhay at nakabaon sa liblib na lugar sa Barangay Pawa, Tabaco City, Albay. Ang masakit pa, ang itinuturong salarin ay ang lalaking kasama niyang nagtapos at kasama niya ring nangarap ng isang magandang bukas. Isang 18 anyos na dalaga sa Tabaco City na 3 buwan ng buntis ang nasawi matapos umanong magalit ang nobyo sa kanyang pagdadalang tao. Nahukay sa bakanteng lote sa Barangay Pawa, Tabaco City ang bangkay ng 18 anyos na dalaga. Ang nagturo sa lugar ang 20 anyos na kasintahang umamin sa krimen. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 21, 2025, ayon sa salaysay ng Chief Tanod ng Barangay Pawa, Tabaco City, Albay, nang dumulog sa kanilang barangay ang isang nag-aalalang ina. Ayon sa kanya, ay nawawala ang kanyang 18 anyos na anak at nagpakilala ang ginang na residente ng Karatig Barangay ng Santo Cristo. Dumulog siya sa kanilang tanggapan para humingi ng tulong at humingi ng assistant sa paghahanap sa kanyang anak. Ayon sa ginang, June 19, 2025 ng alas 7 ng gabi nang sunduin nito ng 20 years old na nobyo sa kanilang bahay. Ang alam niya ay pupunta ang dalawa sa bahay ng tiyuhin nito sa Barangay Pawa. Subalit mula nang umalis ito ay hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin nila ito makontak. Bagay na hindi naman ito ginagawa, kaya naman lubos na ang kanilang pag-aalala. Ayon sa Chief Tanod ng Barangay Pawa, ay nirecord naman nila ang binigay nitong impormasyon at nangako na gagawin ng lahat para makatulong. Bagamat dahil nga may sinusunod na protocol, ay hindi rin naman nila magawang magsagawa ng agarang search sa bahay na itinuturo ng ginang, kung saan alam niyang nagtungo ang nawawala niyang anak. Nag-report po dito sa amin, nagpa-record, tapos i-assess daw po sila dito. Hindi pa man po pwede mag-assess na mag-search kasi siyempre po may protocol yun. Maliban dito, sinabi din ng ginang na inireport niya na ang pangyayari sa Tabaco PNP. At sinabi umano ng tanggapan na maghintay pa hanggang sa sumapit ang alas 7 ng gabi. Doon, tapos hanggang pa daw po 7 sabi ng PNP dahil nag-report naman daw po sila doon. Ang sabi ng PNP po na hintayin na 7 o'clock, 7 p.m. Ganun pa man, sa awa sa ginang at halata ang lubos sa pag-aalala nito bilang isa ring ina kinabukasan June 22, 2025, kasama pa rin ang Chief Tanod na si Luxin ay sinamahan niya ang ina ng biktima sa bahay ng sinasabing tiyuhin, kung saan pumunta ang dalawa. Pinagbuksan naman sila ng gate ng isang lalaki na may kalakihan ng katawan at nagpakilala na tiyuhin nga ng nobyo ng biktima. Maayos naman sila nitong pinapasok sa loob ng bakuran nito. Malawak ang nasabing compound na napapalibutan pa ng mga mabeberdeng puno, malalagong damo at mga malulusog na puno ng saging. Sa gitna nito sa di kalayuan ay naroon ang isang magandang kubo na nabubunga ng kugon sa wali na dingding at meron ding katre na yari sa kawayan na nahaharangan lamang ng 2 makulay na kurtina. Ayon sa lalaki na nagpakilalang tiyuhin ng lalaking huling kasama ng biktima ay hindi niya alam kung nagtungo doon ang kanyang pamangkin at nobya nito. Hindi umano isinangguni sa kanya na pupunta sila roon. Wala kasi siya sa nasabing facility. Bihira lamang siya pumunta doon para magpatuka ng mga alagang manok at maglinis ng mga tanim. Ganun pa man, sinamahan niya ang ginang at si Luxi na pumasok sa bakuran at tinungo nila ang kubo, subalit wala doon ang kanilang hinahanap. Maging ang pamangkin nito ay hindi rin nila natagpuan sa lugar. Ganun pa man, katakataka naman na nakita nila sa lugar ang panloob na kasuotan ng kanyang anak. Ayon sa ginang, pagmamay-ari ito ng anak na dalaga dahil sa kilala niya ang mga gamit nito bilang siya ang bumili noon at siya rin kuminsan ang naglalaba.
Kung ganon, nasaan na nga kaya ang dalagang si Rose Ann? Simple lang ang pamumuhay ng kanilang pamilya sa Santo Cristo. Sa kabila ng kahirapan ng buhay ay ginagawa ng mag-asawa ang lahat para mapag-aral ang kanilang mga anak. Mabait na anak at masunurin si Rose Ann sa paglalarawan ng kanyang pamilya. Maaasahan na ito sa gawaing bahay, maging sa pag-aalaga sa mga kapatid. Nag-aaral din ito ng mabuti at hindi nagpapabaya sa kanyang pag-aaral, kaya naman malaki ang tiwala dito ng kanyang mga magulang. Mas lalo pa nga silang naging maluwag sa dalaga nang sumapit ang ika-18 kaarawan nito noong March 4, 2025, kasunod ng pagtatapos nito sa senior high school. Marami ding kaibigan at sadyang masiyahing dalaga si Rose Ann, kaya marami ang nagigiliw dito lalo na sa kanilang paaralan. Kasabay ng kanyang pagdadalaga ay nagsimula na ding umibig ang dalaga, hindi naman ito lingid sa kanyang mga magulang. Naging matapat ito at personal ding ipinakilala ang nobyo sa kanila. Mabait at mukha namang mapagkakatiwalaan. Mas matanda ito ng 2 taon kay Rose Ann at gaya niya rin ay nag-aaral ito at may pangarap sa buhay. Kaya naman panatag ang loob ng pamilya na walang mangyayaring masama sa dalaga. Habang nasa bakuran pa ang nangtsuhin ng binata, ay bigla na lamang nakatanggap si Luxie ng tawag mula sa kagawad ng kanilang barangay. Ayon sa tawag ay magtungo sila sa tanggapan ng pulis dahil sa sumuko na umano ang nobyo ng biktima. Naguguluhan man sa natanggap na detalye ay agad naman silang nagtungo sa tanggapan at dito na nga nila nalaman ang isang masakit na katotohanan. Mula sa mga pulis, sinabi nito sa kanila na ng araw ding iyon, June 22, 2025, ay sumuko sa kanilang tanggapan ang nobyo ng nawawalang dalaga, ang 20 years old na si alias Aaron. Ayon sa mga ito ay wala na si Rose Ann. Sa salaysay ng suspect tulad ng sinabi ng ina ng biktima, June 19, 2025 ay nagtungo sila ng nobya sa Purok 5, Barangay Pawa, kung saan naroon ang bahay na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin. Sa kubo nito ay wala silang dinatnang tao. Ayon sa suspect ay nagkaroon sila ng pagtatalo ng nobya na naging dahilan, kaya niya ito nasakal hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng hininga. Sa takot sa nagawa, ayon sa kanya ay ibinaon niya ang nobya sa masukal na bahagi ng bakuran na natatamnan ng mga saging. Kasama ang mga pulis at soko ay pinuntahan nila ang lugar at personal ding itinuro nito kung saan niya inilibing ang katawan ng kanyang nobya. Sa tila bagong hukay na bahagi ng lupa na natatabunan ng tuyong dahon ng mga saging, makalipas ang ilang sandali ng paghuhukay ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Receiving that information is nag-dispatch po ang Samuyang Police Station ni investigador and other personnel duman po sa nasabing lugar. Then positive po ng tighukay, yaon po itong lawas kang sarong 18-year-old na senior high school graduate. Ito ay positibong kinilala ng kanyang mga magulang. Ang nagawang kasalanan ay kinuwento din ng suspect sa kanyang ina na siyang humikayat dito para sumuko sa mga pulis. Daing sound akong nadangog, sangimot ko na lang nabasa na linubong ko pa. Ay, garo ko naman sir mag-collapse, kaya nagdulag ako. Ayon sa PNP ay maaaring selos ang motibo ng krimen. Bagamat ayon sa ina ng biktima, ilang araw bago ang pangyayari ay pinagtapat sa kanya ng anak na 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Bagay na maaaring naging dahilan ng pagpaslang. Kapwa estudyante ang dalawa at parehong inaasahan ng pamilya. Tulad ng biktima ang suspect na si Aaron, bagamat mas matanda ng 2 taon ay kailan lang nagtapos ng senior high school at handa na sa buhay sa kolehiyo. Marahil ay hindi sila handa sa hindi planadong pagdadalang tao ng biktima. Bagamat ang nasabing report ay hindi pa nakukumpirma dahil sa hindi pa lumalabas ang resulta ng autopsy. Abot-abot naman ang pagsisisi ng suspect sa kanyang nagawa. Ganon din ang paghingi ng tawad ng kanyang ina sa pamilya ng kanyang nobya. Ayon sa kanya ay lumaking mabait na bata ang kanyang anak at hindi naging sakit sa ulo ng kanilang pamilya. Kaya naman maging sila ay hindi makapaniwala na nagawa nito ang karumaldumal na pagpatay. Para naman sa mga naulila ni Rose Ann, ang nangyari sa kanya ay walang kapatawaran at hindi sapat ang pagkakakulong bilang kabayaran. Ganun pa man, ipinapasidyos na lamang nila at ipinapaubaya sa batas ang pagkamit nila sa hustisya. Sariwa pa ang pangyayari sa pamilya at hindi pa sila handa para magpatawad. Marami pa sanang pangarap sa buhay si Rose Ann, kaya naman muling paalala ng mga pulis na gabayan ng mga anak
para hindi mapahamak. Palaging aalamin ng lugar na kanilang pinupuntahan at mga tao na kanilang nakakasalamuha. Hindi sapat na magalang, maamo ang muka at may pinag-aralan para lubos na pagkatiwalaan. Alalahanin na marami na ang mga nangyayaring ganitong krimen at may mga salarin na rin na nakasuot din ng mga disenteng damit, gumagamit ng po at opo, magandang record at may tinapos. Sa panahon ngayon, hindi mo lubos na kilala ang mga tao sa iyong paligid. Marami na ngayon ang tila magagaling na artista na kayang magtago ng emosyon at kasamaan sa simpleng ngiti sa labi. Ang gusto ko lang po, so hostess siya na maging man siya. Yun lang po. Gusto mo makulong habang buhay siya? So, suspect. Iyo po. Habang buhay po siya gusto ko.